Ms. Aklau, thank you for giving us your time this afternoon. So for our first question, can you introduce yourself and tell us a bit of your craft and what you do? Hello, I'm Shella Iselia Aklau, a second-year biology student at Central Mindanao University. I own a small business which is Sweet Acel's Bouquet. And sa ko ang business is I do some customized bouquet like sa akong product like satin ribbons, simon ako siyang flower, also some fuzzy wires, it is money bouquet, depende jud sa sa client gani sa mga bouquet nga gusto niya. How did you become an artisan and your experiences shape your craft today? When did it all begin? Nag-start ko craft, nakoy potential sa craft during kinder to high school at so sa kinder ko mahilig na jud ko kanang buhat og kanang mga 3D crafts, kanang like card, birthday card, every na ay birthday ang classmate ako gyud magpanog ka ng mga birthday cards or something about siya sa craft gani. Then sa high school ko is nag-business pod ko craft like kanang naipabot sa mga teachers like scrapbook, na 3D scrapbook, magduol yun na tanan akong classmates kay magpabuhat og kanang mga scrapbook. So so how did I become nag-start siya during pandemic, I think. Tapos meron ako something sa TikTok gani. Gaya mo siya satin bouquet, satin na flower. Tapos na kuha na ako nga what if ihimo na ko siya bouquet ang satin nga. So mo na nag-try kog himo, nag-buy kog ribbons. Then gitry na mo. So at first medyo tricky jud kay siya kanang dili kay siya dakan pag-process sumusunog dito po na ko nakita dili din na siya ang business is dili jud na siya about sa mukalit ra kag succeed bitaw in terms sa business like dagan pa jud kag trials and error nga magian. So ato na time is modular man po to, tapos Teacher's Day, tapos silingan na po na mo akong Teacher's Day. So na-timingan po na gusto ko na kay hatag sa akong teacher. Then like gusto ko kanang something special. So akong gitry itong satin ribbon, pero himo na ko siya in other term like himo na ko siya bouquet like dako jud siya himo na ko siya dako instead of kanang gamay lang kay katong sa TikTok nga nakita na ko is gamay ra siya like single ra bitaw. So himo na ko siya something unique sa ibot nga na ko siya something fuzzy wires, may nana. So ato paghatag na ko sa akong teacher is nakita bitaw na ko unsa siya ka happy atong dulo na ko. Nagporma na pud baya tong flower na akong gi sundog-sundog ko na tapos ngayon dadin nag-ingon sa ako mga friend nga i-post daw nako sa sa Facebook or kung ko ang gipang craft kay nice lagi daw basin daw mo pan siya as my business boom or something inana. So gitry pud na ko to siya din. So na din nag-inquire sa ako din dito na din nag-start. The next question is, what inspires your craft? How do you come up with new ideas? First, naka-inspire ko sa ilang next kayo mami mo po din may nana. So, padayon lang na, naggakuan pa kay ka kanang bata pa kay ka, start na kag-inana. Then, nag-come up with new ideas. Example, if na mga trends na nakaabot is, ako rapod ko, kanang, ibong bito na ko siya kaya. Example, if simple na kayo na siya nga flower, like, mangita kong ideas nga usaon siya pag boom sa pagkuan sa himo na ko siya something unique pa ana. What challenges do you face as an artisan and how do you overcome them? One is time management jud kay bisa jud kay i-balance ang business of kay sa akong business is mo siya mano-mano like craft. So ano to overcome is dapat ilahi nimo ang time nimo sa business. Kung business na jud kung in terms of akad sa jud mo na ako na put as a lesson